tinapyasan na ng Department of Budget and Management ng subsidy sa MRT at LRT. Itong tanong ngayon, ibig ba sabihin niyan tuloy na ang pagtaas ng pasahe? Pagtitiyak naman ng gobyerno, kukonsultahin ng publiko. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Wala pa. Siguro naman po. Makatwiran nilapit. Man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidya sa iba pang serbisyong panlipunan. Gaya ng rumaratsyadang tren ng MRT at LRT, mapapabilis na kaya ang planong pagtataas nila ng pasahe matapos ang pahayag na ito ng Pangulong Noynoy Aquino? Sa kanyang State of the Nation address, ipinaliwanag pa ng Pangulo kung bakit kailangan ito. Ang tinatayang gasto sa bawat biyahe ng pasahero ng LRT, 40 piso. Ang bayad ng pasahero, 15 piso. Ibig sabihin, sagot ng pamahalaan ang natitirang 25 piso. Sa MRT po, 60 piso ang totoong gastos. 15 piso sa pasahero, 45 piso sa gobyerno. Dahil sa pahayag ni Aquino, paniwala ng General Manager ng MRT, halos sigurado na ang hiling nilang pagtataas ng pasahe. With the announcement of the President, talagang mapapadali na yung pag-a-adjust natin ng fare dito sa MRT3. Kung makikita mo kasi yung pag-adjust ng fare, it is always a political decision. Batay sa mga naunang pahayag ng Department of Transportation and Communication o DOTC, plano nilang itaas ng 5 piso sa susunod na buwan, Agosto, ang pamasahe ng LRT at MRT. Sa susunod na taon naman, panibagong 5 pisong dagdag pasahe ang pwedeng asahan. Ayon kay Vitangcol, mula noong 1999, hindi nagtaas ng pasahe ang MRT3. Pinababa pa nga raw ito mula 34 pesos, naging 20 pesos hanggang sa kasalukuyang 15 pesos na maximum fare. Noong taong 2012, umabot sa mahigit 5 bilyong piso ang lugi ng MRT3 na pinasa ng gobyerno. Kung matutuloy ang pagmahal ng pasahe, pakonsuelo na raw ng MRT3 sa mga pasahero, magandang serbisyo at dagdag 48 bagon na nakatakdang bilhin ng gobyerno. Pero ang pagbili ng mga bagon nabahira ng kontrobersya matapos idawit ng ambassador ng Czech Republic si Vitangcol sa umunoy paghingi ng lagay. Isinusulong kasi ng ambassador ang government-to-government transaction para sa pagsusupply ng bagon sa Pilipinas. Itinanggi naman ni Vitangcol ang paratang ng ambassador. All of these are malicious, unfounded, and baseless accusations. Na these are unsubstantiated, walang ebidensya. And ako naman, I am ready to face any investigation. Ilang ulit namin hininga ng pahayag ang Czech ambassador pero hindi siya tumugon sa amin. Pinaimbestigahan na ng DOTC ang bagay na ito. Bukas, simula na ng isang buwang leave ni Vitangcol para raw bigyang daan ang investigasyon ng DOTC. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.